Mga kapuso, narito pa rin ako ngayon sa Manay, Davao Oriental at kani-kanina lamang muli na namang yumanig ang magnitude 4.6 na aftershock bago mag-alas 5 ng hapon. Sa patuloy naming pag-iikot, nakapanlulumo ang pinsala ng lindol na tumambad sa amin. Maraming bahay pati ospital ang tuluyan ng inabandona dahil kung hindi po halos mapulbos sa lakas ng lindol, nakitaan ang mga malalaking bitak na lubang delikado. Mahigit 1 oras ang layo ng bayan ng Lupon mula sa Manay, Davao Oriental at dito, bakas din ang tindi ng pinsalang dinulot ng magnitude 7.4 na lindol. Ito ho ang lugar na kung tawagay Barangay Kalapagan. Sakop po ito ng munisipalidad ng Lupon, Davao Oriental. Isa sa mga tinamaan at napinsala ng lindol. Ang bahay na ito, hindi na po natitirhan. Ang mga nakatira, lumikas na po sa lugar na mas ligtas sa kanilang tingin. Tingnan nyo yung flooring. Tingnan nyo yung lupa na aking tinutuntukan. Kung gaano kahaba ang bitak na nilikha ng pagyanig. Mga kapuso, ganyan po kalalim at kalapad ang bitak sa lupang likha ng pagyanig noong 1 linggo. Dito po yan sa isang residential property. Sakop po yan ng Barangay Kalapagan, Munisipalidad ng Lupon, Davao Oriental. Ang mas nakababahala rito ayon sa mga residente, pumasok po sa kanilang mga residential property ang bitak sa lupa na siyang nagtulak sa kanila para lisanin ang kanilang mga tirahan. Ang bahay ng pamilya Tabon, isa sa mga apektado. Ito, may pinto. Opo. Tanggal. Nitanggal na namin. Pasok ko tayo, pwede ho ba? Ito, ano dati ito? Sala. Ito ang sala. Opo. Tapos, ito. May buak. Okay. May but yan. Ito, may biyak dito. Opo. Ito, okay. Tapos dito. Napin dito. Sa kwarto. Yan po. Ah, may biyak din doon. Habang nasa lugar, niyanig kami ng magkasunod na mga aftershock. Ay, pagpinggit. Patrol ka, ayan o, maano. Ang paggalaw ng ilang istruktura, aming nahulikam. Dito sa Purok Mag-Oma sa Barangay Kalapagan, halos mapulbos ang bahay ng pamilya Luchavez dahil sa lindol nitong Biyernes. 3 taon lang ang nakararaan nang matapos ang bahay na ginastusan nila ng aabot sa 1 milyong piso. Habang lumilindol, punta kami sa labas. Igo lang may labas kami ng bahay. Yung bumagsak agad yung bahay namin. Buti ho, hindi kayo napano? Hindi naman. Siguro sa awa ng Panginoon, so hindi kami nakalabas kami kagad. Kaming dalawa ng asawa ko. Mga kapuso, dito po dati nakatirig ang pamamahay ng pamilya Luchavez. Isa ho sa napinsala ang kanilang residential property. Gumuho ang lupa na ito, dulot ng pagginig. Sumama kung bumagsak ang kanilang bahay. Ang kanilang pamilya sa simbahan ngayon naninirahan. Hiling nila sa lokal na pamahalaan sila'y maalalayan at matulungan. Sa poblasyon ng Manay, Davao Oriental, tumambad ang pinsala ng lindol sa St. Francis Xavier Parish. Gumuho ang canopy at nagkabitak-bitak ang kisame. Sa ngayon ay sa activity center na muna sila nagdaraos ng misa. Nakapanlulumo naman ang epekto ng lindol sa pangunahing ospital sa bayan. Abandonado ang Manay District Hospital ngayon matapos itong wasakin ng lindol. Ito po ang itsura ng pagamutan. Nagkagula-gulanit ang kisame. Durog ang mga pader at ang mga aparato ng ospital. Hindi na mapakikinabangan pa. Sa ngayon, tuloy ang clearing operation, pati po ang pag-recover sa mga pwede pang pakinabangan at dito po sila tinatambak sa open ground. Ang mga pasyente naman, inilipat sa pinakamalapit na mga health center. Natagpuan din ng aming team ang naitalang nasawi sa bayan ng Manay. Ang 47 anyos na si Juvie Lopez na taga Purok 26 sa Barangay Central. Kwento ng kanyang panganay na anak. Inatake sa puso ang ina kasunod ng aftershocks. Nung pag lumindol na, nandun siya sa loob, na-atake, nagpanik kasi takot yan sa lindol. Kailangan lang namin yung kahit konti lang, bigas o kahit ano, yung mga gamit dito.